Si Christopher Coleman ay ipinanganak noong 1977 sa mga Kristiyanong pastor na sina Ron at Connie. Siya at ang kanyang dalawang kapatid na lalaki ay pinalaki sa hindi denominasyonal na simbahang Kristiyano ng kanilang mga magulang at natutunan nila ang mga konserbatibong halaga at mga turo ng Biblia. Inilarawan siya ng mga nakakakilala sa batang si Chris bilang banayad at sensitibo pa nga. Noong high school si Chris, dumating sa kanyang paaralan ang isang recruiter mula sa United States Marine Corps. Humanga at na-inspire si Chris, kaya nag-sign up siya para sa Marine Corps. Pumasok siya sa militar pagkatapos ng high school. Nagkakilala sina Sherry Y. si Chris Coleman sa isang K-9 training seminar sa Lackland Air Force Base sa San Antonio noong Mayo taong 1977. Si Wise, 21, ay isang MP sa Air Force, si Coleman, isang Marine, ay 22. Nag-date sila ilang buwan lamang bago pinagbuntis ni Y si Garrett ang panganay nila. Ikinasal ang dalawa at makalipas ang 2 taon, pinanganak naman si Gavin. Si Joyce Meyer, isang televangelist at pinuno ng isang internasyonal na ministeryong Kristiyano na kung saan kilala ang mga Coleman, ay kinuha si Chris upang magtrabaho sa kanyang pangkat ng seguridad. Hindi nagtagal bago naging personal bodyguard ni Joyce si Chris, na nakakuha ng sweldo na $100,000. Dahil sa trabahong bodyguard ni Chris, palagi silang magkasama ni Joyce Meyer sa mga pinupuntahan nito at naglakbay si Chris ng higit pa kaysa sa kanyang pag-uwi sa pamilya. Si Chris, Sherry, at ang kanilang mga anak na lalaki ay nakatira sa isang 2 palapag na bahay sa 2,800 block ng Robert Drive sa Columbia, Illinois. Isang maigsing biyahe ang layo mula sa mga magulang ni Chris sa Chester. Sa kalagitnaan ng Nobyembre taong 2008, isang nagbabantang email na puno ng mga kahalayan ang ipinadala kina Chris Coleman, Joyce Meyer, at sa anak ni Joyce. Noong unang bahagi ng Enero taong 2009, nakipag-ugnayan si Coleman sa isang kapitbahay na nagtrabaho para sa Columbia Police Department na si Detective Sergeant Justin Barlow. Sinabi niya kay Barlow at sa mga lokal na awtoridad ang tungkol sa isang nagbabantang sulat na natanggap sa kanyang mailbox. Sumang-ayon ang pulisya na magpatrolya sa kapitbahayan at nag-install si Barlow ng security camera na nakatutok sa mailbox ng mga Coleman, ngunit ang camera o ang mga karagdagang patrol ay hindi nagbunga ng anumang resulta. Sa parehong yugto ng panahon, sasabihin ni Sherry sa mga kaibigan na nagbago ang ugali ni Chris. Naghinala siya ng isang relasyon. Ipinagtapat din niya sa isang kaibigan na, kung may mangyari sa akin, ginawa ito ni Chris. Noong huling bahagi ng Abril, muling nakipag-ugnayan si Chris Coleman sa lokal na pulisya tungkol sa isa pang tala na may mga banta laban sa kanyang pamilya. Noong umaga ng 5 ng Mayo taong 2009, umalis si Chris Coleman sa kanyang tahanan sa 2,800 block ng Robert Drive upang mag-ehersisyo sa isang gym sa Timog Street, Lewis County. Tinawagan niya ang cellphone ni Sherry at nag-iwan ng mensahe. Muli siyang nag-text habang nasa gym at tumawag ulit nang pauwi na siya. Tinawagan ni Chris si Barlow at ang Columbia Police Department at hiniling na tingnan nila si Sherry at ang mga anak. Nakilala ni Barlow ang isang pulis ng Columbia sa harap ng tirahan ng Coleman. Natuklasan nila ang isang bintana sa basement na binuksan. Pumasok ang dalawa sa basement patungo sa bahay. Sa paghahanap, nakakita sila ng spray paint sa mga dingding na nagsasabing, sa malalaking pulang letra, "Palagi akong nanonood, nagbayad ka," at "Pinarusahan." Natagpuan ng mga pulis ang mga bangkay nina Sherry, Garrett, at Gavin sa kanilang mga kama. Mayroon silang mga ligature marks sa kanilang mga leeg, na nagpapahiwatig na sila ay sinakal ng isang PC o lubad. Habang hinahalughog ng mga pulis ang bahay, pumasok si Chris sa driveway bago mag 7 a.m. Dumating ang isa pang opisyal at pinanatili si Chris sa labas ng tirahan.
Si Barlow at ang isa pang opisyal ng Columbia ay umalis sa bahay at ipinaalam kay Chris na patay na ang kanyang pamilya. Dinala si Chris sa punong tanggapan ng Columbia Police at kinapanayam. Naghinala ang mga investigador na si Chris ay maaaring sangkot sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Nakuha ang digital na ebidensya mula sa telepono ni Sherry at ang laptop ni Chris ay nagpapahiwatig na may problema siyang marital at ang hinalang dahilan ay ang relasyon sa isang babaeng nagngangalang Tara Lintz. Nalaman ng mga detectives na kaibigan ni Sherry si Lintz at nakatira sa St. Petersburg, Florida at sinabi din ni Chris sa mga awtoridad na kilala niya si Lintz at ang dalawa ay magkaibigan mismo. Sa parehong oras, ang mga opisyal sa Florida ay nagtatanong kay Lintz tungkol sa likas na katangian ng kanyang relasyon kay Chris Coleman. Si Christopher Coleman ay nagtungo sa paglilitis noong katapusan ng Abril taong 2011. Ang star witness ay si Tara Lintz. Ipinaliwanag ni Tara na sila ni Chris ay talagang may relasyon. Sa katunayan nagpalitan sila ng promise ring. Ang dalawa ay nagplanong magpakasal noong Enero taong 2010. Ayon kay Tara, si Chris ay bibigyan si Sherry ng mga divorce papers sa araw nang naganap ang pagpatay. Nagsimula na siyang magparehistro para sa mga regalo sa kasal, naghahanap ng bahay sa St. Louis para sa pamilya, at tinatalakay ang mga pangalan ng sanggol. Nagpatotoo si Dr. Baden sa ngalan ng prosekusyon tungkol sa oras ng pagkamatay ni Sherry at ng kanyang mga anak na lalaki. Malamang na pinatay sila ilang oras bago umalis si Chris Coleman sa kanyang tahanan noong umagang iyon. Sinabi ng isang computer forensic analyst sa mga hurado na ang mga nagbabantang email na ipinadala kay Chris noong mga buwan bago ang mga pagpatay ay talagang ipinadala mula sa sariling laptop ni Coleman gamit ang kanyang impormasyon sa pag-login. Si Joyce Meyer ay tinawag upang tumstigo, na nagsasaad na malamang na mawalan ng trabaho si Chris kung malalaman niya ang relasyon o kung diniborsyo niya ang kanyang asawa. Ayon sa isang forensic handwriting specialist, ang spray paint ay tumutukoy sa isang partikular na brand at ang kulay ay candy apple red. Sa pagsusuri sa mga bank statement ni Chris, nakakita sila ng isang pagbili mula sa isang maliit na tindahan ng hardware sa St. Louis ilang buwan bago ang mga pagpatay. Ang tindahan ay may naitagong mga record at ikinagulat ng mga awtoridad sa pamamagitan ng pagkumpirma na si Chris ay bumili ng isang lata ng candy apple red spray paint. Noong Mayo ng 2009, ang dating Marine at anak ng pastor ay napatunayang nagkasala sa lahat ng tatlong bilang ng first degree sa pagpatay, 2 taon pagkatapos ng mga krimen. Noong Mayo taong 2011 nakaligtas si Chris sa parusang kamatayan at sinentensyahan siya ng 3 habang buhay na sentensya ng walang posibilidad ng parol.